Ma'am Heidi Mendoza, thank you so much for joining us again. Obviously, meron tayong mahabang discussion na lalabas mamaya dito sa programa natin. But for the sake of our audience, can you explain ano yung mga mungkahin nyo? Ano bang mahalagang gawin dito? Kasi maganda yung mag-name and shame ka. Yes, kung katoliko ka, sa tingin natin dahil ma-impyerno na itong mga tao na to. Pero ang problema nandito ngayon eh. Maraming galit. Ayaw natin mangyari sa, yung nangyari sa Indonesia or sa Nepal. So ano yung mga concrete institutionalized solutions na dapat natin gawin? Richard, tama ka. Hindi dapat magtapos sa galit lang. Kasi pag nawala yung galit, wala na. Kailangan gisingin natin yung mamamayan para maging bahagi at ma-improve natin yung tinatawag nating oversight system. Kasi yun ang nag-fail. At yung tinatawag nating citizens participation on critical phases of the budget execution. Sa bidding, sa review yung connection ng plans and budget, at saka yung inspection sa execution, di ba? Para masiguro natin na babantayan ang bawat pera na bumubuo sa So sino mga institution ang dapat involve? I mean, dapat kasama yung simbahan, kasama yung mga professional organizations. so civil engineers, public Civil accountants, engineers, yeah. public accountants, pati mga architect, di ba? Pati businessman, di ba? Oo. Kasama yung businessman sa Kasi apektado din sila sa corruption Of course. yung bottom line nila, di ba? Totoo. At least tumulong sila sa atin sa pag-set up ng system na magmo-monitor ng prices ng mga Right. construction materials na ginagamit sa and then of course yung mga government institutions hindi pa magpwede. So institutionalized anti-corruption basically, participatory auditing yun ang kailangan natin. And last point, like did this work in the past? You mentioned natin dun sa program natin na meron tayong precedents for something like this. They did. Binigyan pa nga kami ng award sa London, di ba? Right. So because nagawa natin ito sa Yolanda audit. Right. Nung nag-construction ng mga bahay na titirhan ng mga na tamaan ng bagyo, sila mismo yung nagsusukat. Sila yung nagmo-monitor ng completion Yung mga process. titira doon. Yung So mga meron sila details. insentibo na, Oo. uy, maayos yan kasi True. ayun na may Oo. mangyari. Kaya nga sabi natin, sundan natin yung sinimulan ng Bacolod, di ba? Na sila yung nag-i-inspect, di ba? Pero ilagay natin sa sistema. Ipasok natin dun sa in-institutionalized na audit approach ng Commission on Audit. Take note lang, kasi yung ibang mga trolls ito sinasabi, ay, paano, magre-review sila ng vouchers? Hindi. Gawa lang yung disallowances. Pero pagdating dun sa mga phases na kayang gawin, inspection, sukat, Right. diba? Observation, document review, hindi pwede yung disallowance. Pangkowa talaga yan, di ba? Linawin lang, baka naman ma-troll tayo. Di ba? No problem on that. But thank you so much from Heidi Mendoza and make sure to check out the full episode of our discussion soon. Salamat. Salamat!